Martial Peak, Kabanata 4421. Pagbabalik sa Shattered Heavens Star City. Si Yang Kai ay nakakuha ng napakalaking benepisyo sa pamamagitan ng pagsira sa mga wind spirit na iyon at pagkuha ng kanilang world force. Habang tahimik na nakatingin sa buhawi, hindi niya maiwasang magtaka kung ilan pang wind spirits ang nasa loob nito. Ang mga nadatnan niya ay tiyak na hindi lahat. Kung sumugod siya sa buhawi at mahikayat ang mas maraming wind spirit sa kanyang katawan, makakatipid siya ng maraming oras sa cultivation. Kung ganoon, mas maaga siyang makakaakyat sa 7th grade Heaven Opening Realm. Bagamat may pagkakaiba lamang ng isang grado sa pagitan ng 7th grade at 6th grade, ito ay parang agwat sa pagitan ng langit at earth. Ang una ay nasa high grade habang ang huli ay nasa mid grade, kaya hindi sila maihahambing sa lahat. Maaaring nag-iingat ang iba sa astral wind, ngunit nagawang iwasan ito ni Yang Kai, at sa kanyang mga nakaraang karanasan, madali niyang mahawakan ang mga wind spirit na iyon. Gayunpaman, hindi nagtagal ay binitawan niya ang ideyang iyon. Hindi ito maaaring makatulong dahil ang kanyang lakas ay tumaas ng napakabilis kamakailan. Noon, napilitan siyang umakyat sa 5th grade Heaven Opening Realm, pagkatapos makalipas ang isang buwan, nakarating siya sa 6th grade sa pamamagitan ng pagkonsumo ng isang world fruit. Kung nagmamadali pa rin siyang gumawa ng pagtatangka na maabot ang 7th grade Heaven Opening Realm, maaaring maging sanhi ito ng kanyang miniature universe na maging hindi matatag. Pagkatapos ng lahat, ang Heaven Opening Realm ay isang proseso kung saan ang isang tao ay kailangang bumuo at pamahalaan ang kanilang miniature universe ng paunti-unti. Minsan ang pagsulong ng masyadong mabilis ay isang masamang bagay. Naisip niya na kapag handa na siya isang araw, maaari pa rin siyang bumalik dito at akitin ang mga wind spirit na iyon sa kanyang miniature universe sa pagtatangkang umakyat sa 7th grade Heaven Opening Realm. Sa pag-iisip nito, natahimik si Yang Kai. Nasaan tayo ngayon? Tanong ni Yang Kai. Sumagot ang Lady Boss. Nasa Shattered Heaven na tayo, ngunit hindi ko alam ang eksaktong lokasyon natin. Malumanay na tumango si Yang Kai, iniisip na ang Shattered Heaven ay talagang tumutupad sa masamang reputasyon nito. Bago pumunta dito, narinig niya na ang lugar na ito ay sementado ng panganib. Nakakita na siya dati ng ilang mabangis na artifact na nakakuha ng sentido, at ngayon ay mayroon itong divine ability na nagpatuloy sa hindi mabilang na mga leon. Walang nakakaalam kung gaano pa kalaki ang panganib na kanilang sasaluhin. Kung hindi sila mag-ingat, mamamatay sila dito. Kinuha ni Yang Kai ang isang universe chart na binili niya sa Shattered Heaven Star City, ngunit hindi nagtagal ay napagtanto niya na hindi pa rin niya matukoy ang kanilang lokasyon. Naiwan na walang pagpipilian, sinabi niya. Sa tingin ko nawawala tayo sa ngayon. Maaari lamang nating laruin ito sa pamamagitan ng tainga. Walang tumutol sa mungkahi. Saan man ito naroroon, ito ay mas mabuti kaysa manatili sa Shadowless Cave Heaven. Hindi nila inaasahan na makakaalis sila sa Shadowless Cave Heaven sa kanilang buhay pagkatapos ng lahat. Pagkatapos ay kinuha ni Yang Kai ang 6 Directions Wish Pouch at inilabas ang mahigit 100 na taon na dati niyang itinatago sa loob nito. Pagkatapos ng maikling talakayan sa 6th grade Heaven Opening Realm Masters, tumungo sila sa isang partikular na direksyon. Nakatagpo sila ng maraming panganib sa kalsada, karamihan sa mga ito ay walang babala. Bagamat naging mapagbantay ang 10 6th grade Heaven Opening Realm Masters, dumanas pa rin sila ng pinsala sa ilang pagkakataon. Mahigit 200 na cultivator ang umalis sa Shadowless Cave Heaven kasama si Yang Kai, 20 o higit pa ang napatay ng wind spirits, at makalipas ang kalahating taon, halos 140 na tao na lang ang natitira. Maliban sa 6th grade Heaven Opening Realm Masters na maayos pa rin, karaniwang lahat ng iba ay dumanas ng ilang antas ng pinsala. Ipinakita lang nito kung gaano kadelikado ang Shattered Heaven. Sa nakalipas na 6 na buwan, ang grupo ay hindi lamang naglakbay sa parehong direksyon. Sa halip, paminsan-minsan ay magbabago sila ng kurso. Sa kasamaang palad, pagkatapos ng mahabang panahon na lumipas, hindi pa rin sila nakakaharap ng sinuman, na naging dahilan upang hindi nila matukoy ang kanilang lokasyon. Pagkalipas ng 6 na buwan, si Yang Kai, na nangunguna, ay biglang tumingin sa isang partikular na direksyon saglit. Pagkatapos, natuwa siya at napabulalas, may paggalaw doon. Nang matapos ang kanyang mga salita, sumugod siya pasulong. Nabuhayan din ang mga tao sa likod niya at nagmamadaling sumunod sa kanya. Pagkaraan ng ilang sandali, nakakita sila ng ilang kislap ng liwanag sa harap ng kanilang mga mata at naramdaman ang ilang pagbabago sa enerhiya na nagmumula sa unahan. Malamang, may mga nag-aaway. Habang papalapit sila, napagtanto ni Yang Kai na mayroong 2 Heaven Opening Realm Masters na nakikibahagi sa isang buhay at kamatayang labanan.
Ito ay hindi tiyak kung bakit sila napunta sa isang scuffle, ngunit ang labanan ay medyo matindi. Ang dalawang ito ay makapangyarihang 5th grade Heaven Opening Realm Masters. Hindi tiyak kung gaano katagal ang labanan, ngunit ang kanilang mga aura ay medyo mahina at halos napuno sila ng mga sugat at dugo. Habang sinusubukan nilang tagteren ang isa't isa hanggang mamatay, may naramdaman ang dalawang lalaki at lumingon kay Yang Kai. Sa susunod na sandali, ang kanilang mga ekspresyon ay nagbago ng husto habang sila ay naghiwalay at umatras. Makalipas ang ilang sandali, huminto si Yang Kai sa isang lugar na hindi kalayuan sa kanila. Nang makita ng dalawang lalaki ang grupo ng mga tao sa likod ni Yang Kai, nagpakita sila ng mga mataimtim na ekspresyon. Habang nagpapalitan sila ng tingin, hindi nila namamalayan na lumapit sila sa isa't isa. Anuman ang paglilinang ng mga taong ito, hindi nila maaaring labanan ang napakaraming mag-isa. Bagamat nakikipaglaban lang sila sa buhay at kamatayang labanan kanina, at least pamilyar sila sa isa't isa. Kung ikukumpara sa mga estranghero na ito, mas gusto nilang magtiwala sa partido na alam nila. Nang mapansin ang kanilang pagbabantay at puot, ngumiti si Yang Kai at kinuyam ang kanyang kamao. Paumanhin, napadaan lang kami sa lugar na ito, at hindi namin sinasadyang makasakit. Ang lalaki sa kaliwa ay sumulyap kay Yang Kai na may kawalan ng tiwala, pagkatapos ay nagtanong na nakakunot ang noo. Ano ang gusto mo? Sumagot si Yang Kai. Nakulong kami dati sa isang mapanganib na lugar, at inabot kami ng maraming taon bago kami tuluyang nakatakas. Sa kasamaang palad, naligaw kami kaya hindi namin alam kung paano makarating sa Shattered Heaven Star City. Magiging napakabait mo ba para ituro ang daan para sa amin? Nagulat ang dalawang lalaki habang nagtataka kung bakit biglang lumapit sa kanila ang napakaraming tao, ngunit ang mga taong ito ay naghahanap lamang ng direksyon. Ang lalaking nagsalita kanina ay tumuro sa isang partikular na direksyon at sinabing, kung gusto mong magtungo sa Star City, lumipat sa direksyon na iyon. Maaabot mo ito sa kalahating buwan. Tumingin si Yang Kai sa parehong direksyon at marahang tumango. Maraming salamat, paumanhin kong naabala kita. Kasunod nito, lumipad siya patungo sa direksyon na itinuro ng lalaki, kasunod ang iba pang grupo na hindi nagtagal ay nawala sa malayo. Ang dalawang lalaki, na nasangkot sa isang matinding labanan kamakailan lamang, ay nagpalitan ng mga tingin, na nakakaramdam ng kawalan. Pagkatapos ng komedya na ito, hindi na sila determinadong pumatay sa isa't isa. Higit pa rito, sila ay pantay-pantay sa simula, kaya't kung sila ay patuloy na lumalaban, ang magkabilang panig ay magtatapos sa matinding pinsala. Ngayong naantala na sila, wala na silang puso na patuloy na lumaban. Pagkatapos magmura sa isa't isa, sila ay naging mga sinag ng liwanag at nagsisingil sa iba't ibang direksyon. Samantala, si Yang Kai at ang iba pa ay gumagalaw sa direksyong itinuro sa kanila ng buong bilis. Gaya ng inaasahan, habang lumalayo sila, mas maraming cultivator ang kanilang nadatnan. Ang mga taong ito ay malinaw na umalis sa Shattered Heaven Star City. Kahit sino pa sila, ang mga taong ito ay palaging tatakas kapag nakita nila ang napakalaking grupo ng Heaven Opening Realm Masters na papalapit. Hindi mabilang na mga tao ang pinatay o ninakawan sa Shattered Heaven araw-araw. Kung may napatay sa lugar na ito, walang maghahangad ng hustisya para sa kanila. Makalipas ang kalahating buwan, nakita ang Shattered Heaven Star City. Nagsimulang magsaya ang mga tao sa likod ni Yang Kai. Lalong naging maingay ang mga Shi Brothers. Nang makita ng mga cultivator na ito ang Star City, ang kanilang mga mata ay namula at namamasa, na para bang sila ay ipinanganak na muli. Dati, hindi sinasadyang nahulog sila sa Shadowless Cave Heaven, at naisip nila na hindi na sila makakaalis. Hindi sumagi sa kanilang isipan na magkakaroon sila ng pagkakataong makabalik sa 3,000 mundo balang araw. Marami sa kanilang mga kasama ang nawalan ng buhay sa daan dito, kaya nakakamangha na nakabalik silang buhay. Hindi nagtagal, sumingit sila sa Star City. Habang pinagmamasdan nila ang mga cultivator na gumagalaw, ang mga stall sa mga lansangan, at ang mga magugulong gusali, nadama nila ang isang pakiramdam ng kabaitan. Ang tanawin sa harap ng kanilang mga mata ay hindi kailanman nakita sa Shadowless Cave Heaven pagkatapos ng lahat. Maging si Mao Zedong at ang iba pang Mountain Lords ay naantig. Pagkatapos, nag-check-in sila sa isang inn at naligo para mahugasan ang dumi sa kanilang katawan. Kasunod nito, naglabas si Huayong ng pera upang magdaos ng isang piging para sa mga kasamang sabay-sabay na umalis sa Shadowless Cave Heaven. Sa sandaling iyon, ang lobby ng inn ay puno ng mga tao. Mahigit 140 katao ang hinati sa mahigit 10 mesa.
Si Yang Kai at ang iba pang 6th grade Heaven Opening Realm Masters ay magkakasamang nakaupo habang ang iba sa kanila ay nagsisiksikan kasama ang kanilang mga kaibigan habang sila ay nag-uusap at umiinom. Ang lugar ay mataong sa ingay. Samantala, maraming Heaven Opening Realm Masters, sa mga grupo o bilang mga individual, ang dumating at nagmungkahi ng toast kay Yang Kai, na nagpapasalamat sa kanya sa pagtulong sa kanila na makatakas sa Shadowless Cave Heaven at bumalik sa 3,000 mundo. Ang isang madaling pakisamahan na Yang Kai ay hindi tumanggi sa sinuman at hindi nagtagal ay naging lasing. Pagkaraan ng ilang sandali, tinanong ni Huayong ang mga Shi brothers. Ano ang iyong mga plano sa hinaharap? Kasalukuyan, si Shi Shan ay ngumunguya sa hita ng ilang uri ng inihaw na hayop, at ang kanyang mga labi ay natatakpan ng mantika, kaya nang marinig ang tanong ni Huayong, humigop siya ng isang malaking lagok ng alak at nagtanong pabalik. Ano ang ibig mong sabihin? Sinabi ni Huayong na may walang magawang ti. Dahil umalis ka sa Shadowless Cave Heaven, kailangan mong maghanap ng matutuluyan. Hindi naman kasi magpapaligoy-ligoy ka na lang ha. Nagulat ang magkapatid na Shi nang marinig iyon habang nagpalitan sila ng tingin saglit. Pagkatapos, napakamot ng ulo si Shi Shan at sinabing, "Tama, ano ang susunod nating gagawin?" Sinabi ni Shi Qiu sa mahinang boses. "Ikaw ang older brother, kaya makikinig ako sa iyo." Sa gilid, paulit-ulit na tumango si Qiu. Pinaikit ni Shi Shan ang kanyang mga mata, pagkatapos ay nakangiting tumingin kay Huayong. "Paano kayong dalawa? Ano ang iyong mga plano?" Nakangiting sagot ni Huayong. "Sumali kami ng asawa ko sa Voidland, at salamat sa Sect Master Yang, na-promote kami sa posisyon ng elders." Pagkatapos, sinulyapan niya si Mao Zhe. Sina Brother Mao at dapat ay ganoon din ang ginawa. Nagpa siya kang sumali sa Voidland. Gulat na tinitigan ni Shi Shan si Mao Zhe. Isang tahimik na Mao Zhe ang ngumiti ng mapait. Bilang 6th grade Heaven Opening Realm Master, hindi siya sasali sa Voidland kung hindi siya pinaghihigpitan ng loyalty list. Kahit nakusa siyang magpasya na sumali, dapat ay isa siyang elder tulad ni Huayong, ngunit ngayon, sila ay mga subordinate lang ni Yang Kai at hindi man lang makontrol kung mabubuhay o mamatay sila. Sila ay halos mga tagapaglingkod. Agad na sinabi ni Huayong sa magkakapatid na Shi. May utang tayong lahat sa Sect Master ng biyaya na nagliligtas buhay. Kung hindi dahil sa kanya, hindi tayo magkakaroon ng pagkakataong umalis sa Shadowless Cave Heaven. Dahil nakakuha na tayo ng pangalawang pagkakataon sa buhay, dapat nating suklian ang kanyang pabor. Sinakop nating lahat ang iba't ibang teritoryo sa Shadowless Cave Heaven. Gayunpaman, dahil umalis na tayo, bakit hindi ka na rin sumali sa Voidland? Dahil sa ating pagkakaibigan sa paglipas ng mga taon, maaari naming pangalagaan ang isa't isa sa hinaharap. Ano sa tingin mo? Natahimik ang magkapatid na Shi nang marinig iyon. Pagkaraan ng ilang sandali, sinabi ni Shi Qiu sa maliit na boses. "Older brother, bakit hindi rin tayo sumali sa Voidland?" Kumunat ang noo ni Shi Shan. "Kung sasali tayo sa dakilang puwersa ni Sect Master Yang, tayo ay nasa ilalim ng kanyang kontrol. Paano kung hindi niya kami payagan na uminom ng alak at kumain ng karne? Tiyak na hindi ito kasing ganda ng pagkakaroon ng sarili nating teritoryo." Sinawsaw ni Shiyu ang kanyang ulo. "Tama si older brother," sinabi ni Shi Shan. "Maaari tayong magsanib puwersa at makipagsapalaran sa labas ng mundo. Hindi ako naniniwalang maghihirap tayo. Ito ay mas mahusay kaysa sa maging boss sa paligid ng ibang tao. Kapag nagawa nating gumawa ng pangalan para sa ating sarili, magagawa natin ang anumang gusto natin." Martial Pick, Kabanata 4422. Dumating na si Yang Kai ng Voidland. Ang kanilang mga boses ay hindi malakas o mahina, kaya narinig sila ng Heaven Opening Realm Masters sa eksena. Nang makitang ayaw ng magkapatid na sumali sa Voidland, handa si Huayong na patuloy silang hikayatin ng itaas ni Yang Kai ang kanyang kamay para pigilan siya. "Hayaan mo lang ang Shi brothers na gawin ang lahat ng gusto nila. Ang Yang na ito ay nagnanais ng lahat ng pinakamahusay para sa iyong kinabukasan." Nakangiting tumingin si Shi Shan kay Yang Kai. "Makipagsapalaran tayo sa labas ng mundo sa ngayon. Kung talagang hindi namin kayang gumawa ng pangalan para sa sarili namin, sasama kami sa iyo." Nakangiting sumagot si Yang Kai. "Mabuti, ang mga pintuan ng Voidland ay laging bukas para sa iyo." Ang magkakapatid na 6th grade na ito ay mga triplet na nakabisado ng malalim na combination technique. Kapag sila ay nagsanib puwersa, sila ay magiging mas malakas kaysa sa isang ordinaryong 6th grade Heaven Opening Realm Master. Kung maaari silang sumali sa Voidland, ang sama-samang kapangyarihan ng dakilang puwersa ay tataas ng husto. Sa sinabi nito, bago pa man umalis si Yang Kai sa Shadowless Cave Heaven,
Nasakop na niya ang tatlong Mountain Lords ng Profoundiang Mountain, pagkatapos ay hiniling ni na Huayong at Shu Modan na sumali sa Voidland. Masasabing nakakuha siya ng ilang magagandang benepisyo sa pamamagitan ng pagkuha ng 5 pang 6th Grade Heaven Opening Realm Masters para sa Voidland. Dahil ayaw ng Shi Brothers na magtrabaho sa ilalim niya, natural na hindi sila pipilitin ni Yang Kai. Pagkatapos, tumingin si Yang Kai sa paligid at lantarang nagpahayag. Kung sino man sa inyo ang handang sumali sa Voidland, tatanggapin kayo ng Yang na ito. Kung mayroon kang ibang mapupuntahan, hilingin sa iyo ng Yang na ito ang lahat ng pinakamahusay. Dahil sabay nating nalampasan ang isang malaking krisis sa buhay o kamatayan at sa wakas ay umalis na tayo sa Shadowless Cave Heaven, halos magkaibigan na tayo ngayon. Kung handa kang sumali sa Voidland, hindi ka aabusuhin ng Yang na ito. Pagkatapos, kinuha niya ang kanyang tasa at nagpatuloy. Itong si Yang ay magpo-propose ng toast sa inyong lahat. Uminom tayo para sa lahat ng ating kinabukasan. Kasunod nito, ang mga Heaven Opening Realm Masters na ito ay bumangon mula sa mga upuan at kinuha ang kanilang mga tasa, ang kanilang mga titig ay puno ng pasasalamat at paghanga. Nang maubos na nila ang alak sa kanilang mga tasa, muli silang umupo habang ang lobby ay muling naging abala. Pagkatapos nilang kumain, bumalik sila sa kani-kanilang kwarto at nagpahinga. Gayunpaman, hindi makatulog si Yang Kai dahil may mga taong kumakatok sa kanyang pintuan at ipahayag ang kanilang pagpayag na sumali sa Voidland paminsan-minsan. Ang mga cultivator na ito ay nakulong sa loob ng Shadowless Cave Heaven sa daan-daan, kung hindi man libu-libong taon. Bagamat nakabalik na sila sa labas ng mundo, karamihan ay walang mapupuntahan. Nagpapasalamat sila na inilabas sila ni Yang Kai mula sa Shadowless Cave Heaven, at dahil siya ang sect master ng Voidland, mas masaya silang pumanig sa kanya. Katulad ng sinabi ni Yang Kai, naranasan nila ang mga sandali ng buhay at kamatayan na magkasama, kaya alam nilang hindi sila pagmalupitin. Higit pa rito, ang tatlong Mountain Lords ng Profoundiang Mountain at ang Island Masters ng Twin Spirit Island ay sumali sa Voidland, kaya kahit ano pa ang Voidland noon, magkakaroon ito ng magandang kinabukasan dahil napakaraming 6th Grade Heaven Opening Realm. Pag-aari na ang mga master ngayon. Hindi tinanggihan ni Yang Kai ang sinumang pumasok sa kanyang silid dahil masaya siyang pumayag na sumali sila. Ang Voidland ay hindi katulad ng iba pang mga dakilang puwersa dahil ito ay itinatag hindi pa lamang matagal na ang nakalipas, kaya wala silang sapat na oras upang alagaan ang kanilang sariling mga batang cultivator. Higit pa rito, mahirap para sa mga tao mula sa Shadowless Cave Heaven na sumali sa iba pang mahusay na puwersa dahil hindi ginagarantiyahan ang kanilang katapatan. Gayunpaman, dahil ang Voidland ay nasa gitna ng mabilis na pag-unlad, si Yang Kai ay lubhang nangangailangan ng higit pang mga masters upang tumulong sa pagsuporta dito. Hindi pa huli na mag-isip tungkol sa iba pang mga isyo kapag naayos na ang lahat sa Voidland. Kung titingnan ito mula sa ibang pananaw, ang mga cultivator na sumali ngayon ay maaaring lumago sa Voidland, at sa paglipas ng panahon, sa kalaunan ay magkakaroon sila ng sense of belonging, kaya ang kanilang katapatan ay hindi magiging isyu sa katagalan. Pagkalipas ng 2 araw, nagpaalam ang Shi Brothers kay Yang Kai. Dahil napagpasyahan nilang makipagsapalaran sa labas ng mundo, hindi nila nais na manatili dito ng matagal. Masyado na silang nagtagal sa tiwangwang na Shadowless Cave Heaven, kaya't nanabik silang tuklasin ang mga kababalaghan sa labas ng mundo. Nang makita sila ni Yang Kai, napagtanto niyang maraming tao mula sa Unrivaled Guild ang kasama ng Shi Brothers. Mayroon ding ilang mga tao na nagmula sa Profoundiang Mountain. Ang Shi Brothers ay naging pinuno ng Unrivaled Guild sa loob ng maraming taon, kaya kahit na sila ay medyo muscle-brained, sila ay talagang makapangyarihan at may sariling charisma. Dahil mayroon silang ilang impluwensya, inaasahan na may mga taong handang sumunod sa kanila. Para sa mga taong nagmula sa Profoundiang Mountain, malamang na nag-iingat sila kay Mao Ze at sa iba pang Mountain Lords. Pagkatapos ng lahat, kasunod ng pagkamatay ni Profoundiang Mountain, agad silang pumanig sa 2 pang dakilang puwersa, na halos nangangahulugang tinalikuran na nila ang kanilang mga dating pinuno. Ngayong si Mao Ze at ang iba pa ay sumali na sa Voidland, ang mga taong ito ay walang lakas ng loob na pumanig kay Yang Kai, kaya wala silang pagpipilian kundi umalis kasama ang Shi Brothers. Humigit kumulang kalahati ng mahigit 140 katao ang umalis, kaya humigit kumulang 70 ang nanatili. Si Yang Kai ay hindi nagmamadaling umalis sa Shattered Heaven Star City at sa halip ay nagtanim sa lugar na ito sa loob ng kalahating buwan. Bagamat sira ang Star City ng Shattered Heaven, napuno din ito ng magagandang bagay.
Hindi mabilang na mga cultivator ang lumilipat sa lugar na ito araw-araw at marami sa kanila ang nakapagbalik ng mga bihirang mapagkukunan mula sa kailaliman ng Shattered Heaven. Noong una ay nilayon ni Yang Kai na bumili ng ilang mapagkukunan ng paglilinang, ngunit ang kanyang mga pagtatangka sa huli ay nawalan ng kabuluhan. Hindi ito maaaring makatulong dahil ang mga bagay sa lugar na ito ay medyo mahal, halos 2 beses ang average na presyo sa labas ng mundo. Higit sa lahat, hindi niya mahanap ang mga bagay na talagang kailangan niya. Dahil isa na siyang 6th grade Heaven Opening Realm Master, ang pinakamabilis na paraan para makapag-cultivate siya ay ang pagpino ng mga 6th grade resources. Pagkatapos ng kanyang pakikipag-usap kay Chef kanina, nalaman ni Yang Kai na kailangan niyang pinuhin ang buong hanay ng mga cultivation resources upang maayos na madagdagan ang pamana ng kanyang miniature universe. Siya ay may higit sa sapat na mga resources para sa 5 elements, ngunit siya ay kulang sa 6th grade yin-yang resources dahil ang mga bagay na ito ay talagang bihira. Tungkol naman sa mga 5th grade resources, hindi na niya kailangang bilhin ang mga iyon. Gamit ang gourd vine sa Void Land, ang mga kompletong set ng yin, yang, at 5 element resources ay ginawa bawat buwan, kaya ang supply ay karaniwang walang katapusan. Makalipas ang kalahating buwan, isang barko ang umalis mula sa Shattered Heaven Star City. Ang barko ay binili ni Yang Kai at bagamat hindi gaanong kapansin-pansin ang defensive at offensive na lakas nito, medyo maluwang ito dahil komportable itong tumanggap ng 200 tao, kaya ang 70 o higit pa na sakay ay may sapat na espasyo para makagalaw. Dahil ang ruta ay nakumpirma, kailangan lang ng isang tao na magmaneho ng barko pasulong habang si Yang Kai ay nakahanap ng isang silid at nilinang sa hiwalay. Ang tanawin sa kawalan ay humalili sa pagitan ng surreal at desolation habang dahan-daang lumipas ang panahon. Makalipas ang isang buwan, biglang yumanig ang barko. Kumatok si Huayong sa pinto at nagsabi, "Sect Master, nakarating na tayo sa unang destinasyon ayon sa iyong plano." Nakarating na tayo. Napakabilis. Binuksan ni Yang Kai ang kanyang mga mata at lumabas ng silid. Pagkatapos tumango kay Huayong, naglakad siya patungo sa deck. Tumingin siya sa malayo at nakita ang isang spirit province na puno ng world energy na umaaligid sa kawalan. Isang makapal na patong ng hamog ang pumapalibot sa Spirit Province at bahagyang nakikita ng isa ang ilang magagandang gusali at magagandang bundok sa gitna ng ambon. Ilang tao ang umalis sa cabin habang si Mao Zedong at ang iba pang Mountain Lords ay nakatayo sa likod ni Yang Kai at tumingin sa malayo. Pinaikit ni Mao Zedong ang kanyang mga mata at nagtanong, "Ito ba ay Voidland?" Kahit na ang lugar ay mukhang karaniwan, ito ay may sukat at ambience ng isang malaking puwersa ng second class. Sa sinabi nito, hindi ito masyadong kahanga-hanga. Hindi ito Voidland. Umiling si Yang Kai. Natarante si Mao Zedong. Ano ang lugar na ito kung hindi ito Voidland? Kalalabas lang niya sa Shadowless Cave Heaven, kaya hindi niya natukoy ang lokasyon ng walang universe chart. Habang nagsasalita sila, pinangunahan ng Lady Boss ang chef at accountant sa deck. Nang marinig ang ingay, tumalikod si Yang Kai at naglakad. "Bakit ka nandito, Lady Boss?" Sinulyapan siya ng Lady Boss at kumunat ang noo. "Ano ang sinusubukan mong gawin?" Nakangiting sumagot si Yang Kai. "Alam mo nang lubos kung ano ang sinusubukan kong gawin." Kumunat ang noo ng Lady Boss at ibinuka ang kanyang mga labi. "Nagbubuga lang ako ng kalokohan dahil galit na galit ako noon. Lumipas ang maraming taon, kaya itago na lang natin ito sa ating likuran." Umiling si Yang Kai. "Bagaman maraming taon na ang lumipas, hihigpitan ka ng iyong panunumpa kung hindi ito malulutas, ibig sabihin, hindi ka makakarating sa high-grade Heaven Opening Realm sa iyong buhay." Huminto siya saglit, pagkatapos ay nagtanong, "Nag-aalala ka ba na maraming mamamatay?" Sinabi niya na may salungat na ekspresyon bago siya bumuntong hininga. "May mga inosente siguro. Kapag sumiklab ang digmaan, maraming tao ang mawawalan ng buhay." Pagkatapos ng ilang sandali ng katahimikan, sinabi ni Yang Kai, "Susubukan kong limitahan ang mga nasawi." Nang makitang patuloy na niya itong hikayatin, pinutol niya ito sa pagsasabing, "Dapat malutas ang sumpa sa demonyo sa iyong puso." Higit pa rito, noong pinahirapan ako ng Heavenly Sword Union noong nakaraan, nakilahok din sila. Dahil mayroon silang lakas ng loob na salakayin ang Voidland, dapat handa silang bayaran ang presyo. Nang makitang determinado siya, napabuntong hininga ang Lady Boss at tumigil sa pagsisikap na pigilan siya. Sa kabilang banda, itinaas ni Chef at Accountant ang kanilang mga manggas nang mapagtanto nila ang intensyon ni Yang Kai. Si Huayong at ang iba ay naguguluhan, hindi alam kung ano ang kanilang pinag-uusapan. Lihim na kinausap ni Mao Zedong si Huayong, na sumagot, "Wala rin akong ideya. Nakarating tayo sa lugar na ito ayon sa rutang nakumpirma ng Sect Master.
Ang lugar sa harap natin ay tila tinatawag na Boundless Altar. Isang kislap ang sumilay sa mga mata ni Mao Zedong habang inililibot niya ang kanyang tingin sa pagitan ni Yang Kai at ng Boundless Altar. Kasabay nito, nagbigay siya ng tahimik na pagpupugay sa mga mula sa Boundless Altar saglit. Ang mga tao mula sa Boundless Altar ay malamang na nasaktan sa paglalakad na ito. Kung hindi, si Yang Kai ay hindi sana direktang pumunta dito pagkatapos umalis sa Shadowless Cave Heaven. Ang Boundless Altar ay napahamak. Ang isang nangungunang second-class Great Force ay karaniwang pinamamahalaan ng isa o dalawang 6th Grade Heaven Opening Realm Masters. Gayunpaman, walang kulang sa 6th Grade Heaven Opening Realm Masters sa barkong ito dahil 7 sila sa kabuuan. Walang second-class na dakilang puwersa sa mundo ang nakalaban sa ganoong lineup. Habang nagsasalita sila, ang barko ay nagpatuloy sa paglipat patungo sa Spirit Province. Sa loob lamang ng isang oras, nakarating na sila sa periphery ng Spirit Province. Habang papalapit sila, mas nakikita nila ang view sa Spirit Province. Nakita nila na maraming tao ang gumagala sa Boundless Altar. Makikita ang mga sinag ng liwanag na lumilipad sa pagitan ng mga nakamamanghang Spirit Peaks. Marami ring mga kakaibang hayop na lumipad sa himpapawid. Ang barko ay hindi maliit o malaki, ngunit habang ito ay nag-navigate sa walang laman, ito ay medyo kitang-kita pa rin. Napansin ng mga gwardya sa paligid ng Boundless Altar ang barko kanina, at nang makitang direktang papunta ito sa kanila, agad silang nagpadala ng mensahe sa kanilang mga nakatataas. Hindi nagtagal, isang figure ang bumaril mula sa isa sa mga Spirit Peaks sa Boundless Altar. Sa pag-ali-aligid sa loob ng saklaw ng Grand Array, mataman siyang tumingin sa langit. Nagulat siya sa nakita niya, dahil marami siyang nakikitang tao sa barko. Dahil sa malayo at sa katotohanan ang mga taong ito ay hindi naglalabas ng kanilang mga aura, hindi niya nalaman ang kanilang mga cultivations, gayunpaman, may pakiramdam siya na ang mga taong iyon ay may masamang intensyon. Kaya naman, sumigaw siya. Ito ang Boundless Altar. Sinong maglakas loob na pumunta dito? Ang kanyang malakas na boses ay umalangaw-ngaw sa kawalan. Ang barko ay tila walang balak na huminto at basta na lamang umarangkada patungo sa Boundless Altar. Nagbago ang ekspresyon ng tao. Habang kumikislap ang isang sinag ng liwanag sa kanyang mga daliri, nagpadala siya ng mensahe sa ilang tao. Sa susunod na sandali, lumiwanag ang Grand Array. Sa isang walang emosyong ekspresyon, itinaas ni Yang Kai ang kanyang kamay at pilit itong ibinaba. Nang makita iyon, agad ding kumilos si Huayong at ang iba pa. Sa isang iglap, isang crack ang lumitaw sa Grand Array sa paligid ng Boundless Altar at ang barko ay direktang lumipad sa loob. Sa kubyerta, ang mga damit ni Yang Kai ay lumipad sa hangin habang siya ay sumisigaw. Dumating na si Yang Kai ng Voidland. Marshall Peak, Kabanata 4423. Dalawang pagpipilian. Ang dumadagandong na boses ni Yang Kai ay kumalat sa buong Boundless Altar. Sa isang iglap, nayanig ang mundo ng hindi mabilang na mga mata ang tumingin sa direksyon kung saan nanggaling ang boses. Karamihan sa mga cultivator sa Boundless Altar ay naguguluhan dahil hindi pa nila narinig ang Voidland o Yang Kai dati. Iyon ay dahil mahina sila at bihira na silang lumabas sa Boundless Altar. Sa kabila nito, malinaw pa rin nilang naramdaman ang puot sa boses ng tao, kaya lumundag sila sa hangin at umangkas sa isang partikular na direksyon. Sa kabilang banda, ang isang maliit na bilang ng mga tao ay nagbago ang kanilang mga ekspresyon ng husto habang ang kanilang mga titig ay puno ng takot. Kahit na ang Voidland ay hindi isang pambahay na pangalan dahil hindi ito maihahambing sa Cave Heavens and Paradises, isa pa rin itong sumisikat na bituin sa mga nakaraang taon. Ang dakilang puwersang ito ay tumataas sa bilis na hindi pa nagagawa. Ang matagal nang nawawalang maalamat na Heavenly Yuan Seal Stabilizing Pills ay natagpuan sa Star City ng dakilang puwersang iyon, na nakakuha ng atensyon ng iba pang mahusay na puwersa mula sa buong 3,000 mundo. Bago iyon, ang 100 Sects Alliance, na pinamumunuan ng Heavenly Sword Union, ay sumalakay sa Voidland, ngunit pagkatapos ng labanan, ang alyansa ay natalo, at maging ang Union Master ng Heavenly Sword Union, Kung Fang, ay pinatay sa larangan ng digmaan. Higit sa lahat, ang Boundless Altar ay bahagi ng alyansang iyon, at sila ay dumanas ng napakalaking pagkalugi. Ang Great Elder na si Ling Chunqiu at ang ilan pang Heaven Opening Realm Masters ay pinatay sa Voidland, na walang naiwang bangkay. Sa una, ang Boundless Altar at Voidland ay walang kontak sa isa't isa. Pagkatapos ng lahat, pinaghiwalay sila ng ilang great territories, at wala silang anumang uri ng relasyon. Gayunpaman, mula noong insidente ng 100 Sects Alliance, nabuo ang sama ng loob sa pagitan ng magkabilang panig. Tiyak,
ang mga mula sa Boundless Altar ay nalungkot sa katotohanan na si Ling Chun-kyu at ang iba pa ay napatay. Kahit na ang Boundless Altar ay itinuturing na isang second-class Great Force, mahina ang pamana nito. Ang 5th Grade Heaven Opening Realm Master ay isang mahalagang haligi sa kanilang dakilang puwersa, kaya ang pagkamatay ni Ling Chun-kyu ay may negatibong epekto sa Boundless Altar. Gayunpaman, wala silang magagawa tungkol dito. Ang ideya ng paghihiganti sa pagkamatay ni Ling Chun-kyu ay hindi kailanman sumagi sa kanilang isipan dahil ang 100 Sects Alliance ay natalo at muntik ng mapuksa, kaya paano makakamit ng Boundless Altar ang anuman sa sarili nitong paraan? Sa halip na maghanap sila ng paghihiganti, kailangan nilang isaalang-alang ang kanilang sarili na maswerte kung ang kabilang partido ay hindi dumating na naghahanap ng gulo. Masasabing iisa ang damdamin ng lahat ng dakilang puwersa na kumugkob sa Voidland noong panahong iyon. Kamakailan lamang, nagtago sila sa loob ng kanilang mga dakilang puwersa at gumagawa ng sarili nilang mga bagay dahil natatakot silang gagantihan sila ng mga mula sa Voidland balang araw. Hindi inaasahan ng mga mula sa Boundless Altar na darating si Yang Kai sa kanilang mahusay na puwersa at direktang masira ang kanilang Grand Array. Ang Boundless Altar ay itinuturing na isang mahusay na itinatag na ikalawang klase na dakilang puwersa na may ilang 10,000 taon ng pamana. Kumbaga, hindi dapat masyadong marupok ang Grand Array nito para masira sa isang galaw lang. Ang dahilan kung bakit ito nangyayari ay walang sino man sa kanila ang umasa na mayroong isang walang ingat na tao sa mundo na direktang papasok sa kanilang headquarters nang hindi man lang nagbibigay ng babala. Ang Grand Array ay hindi pa ganap na na-activate nang may bumukas dito, na nagbigay daan sa balkon ng Voidland na makapasok. Higit pa rito, 5 6th Grade Heaven Opening Realm Masters ang sabay-sabay na kumilos, kaya gaano man katibay ang Grand Array ng Boundless Altar, hinding-hindi nito matiis ang pambobomba mula sa napakaraming makapangyarihang masters. Kahit na ito ay ganap na gumagana, ito ay isang oras lamang bago ito nawasak. Kahit na ang 9 Heavenly Layers ay nasira ng isang beses, para sabihin ang katotohanan na ang Grand Array sa lugar na ito ay higit na mahina kaysa sa 9 Heavenly Layers. Matapos dumaan sa siwang, tahimik na lumipad ang barko sa hangin kasama si Yang Kai na nakatayo sa deck at malamig na nakatingin sa mga nasa ibaba. Ang taong nagmula sa Spirit Peak ay namutla at mataimtim na nakatitig kay Yang Kai habang nagtanong. Ikaw ba ang Sect Master ng Voidland na si Yang Kai? Tumingin si Yang Kai sa kanya nang may pagkukulang. Sino ka? Kinuyam ng tao ang kanyang kamao at sumagot sa mapait na boses. Altar Master ng Boundless Altar, Yuchi Chengzhou. Patawarin mo ako sa hindi ko pagbati sa kamahalan kanina dahil hindi ko alam ang iyong pagdating. Iniangat ni Yang Kai ang kanyang noo. Ikaw ang Altar Master ng Boundless Altar. Yuchi Chengzhou ay inilubog ang kanyang ulo. Oo. Pinalaki siya ni Yang Kai, at base sa mahinang pagbabago-bago na nagmumula sa kanyang katawan, siya ay dapat na isang 5th Grade Heaven Opening Realm Master. Naisip ni Yang Kai na ang Boundless Altar ay medyo mahina dahil ang Altar Master ay isa lamang 5th Grade Heaven Opening Realm Master. Mula nang tumaas ang kanyang lakas, ang taas ng paningin ni Yang Kai ay lumaki din ng malaki. Bago pumunta sa Shadowless Cave Heaven, na-pressure pa rin siya nang makaharap siya sa 5th Grade Heaven Opening Realm Master. Noong bumalik siya sa Star Boundary noon, wala siyang lakas na labanan ang isang tulad ni Heihi. Sa huli, kinailangan niyang gumamit ng isang mahalagang mid-grade World Fruit para tulungan si Luzu na umakyat mula sa 4th Grade Heaven Opening Realm tungo sa 5th Grade para magkaroon siya ng kapangyarihang lumaban kay Heihi at kalaunan ay mapasuko siya. Ngayon, isa na siyang 6th Grade Heaven Opening Realm Master na tinalo si Mao Zhe, isang peak 6th Grade Heaven Opening Realm Master. Maraming 5th Grade Heaven Opening Realm Masters ang pinatay niya noon. Sa makatuwid, iba na ngayon ang ugali ni Yang Kai nang makaharap niya ang isang tulad ni Yuchi Chengzhou. Kaunting panahon pa lang mula nang dumating siya sa 3,000 mundo, at hindi pa siya nakakakontak ng maraming dakilang puwersa, kaya hindi niya alam na ito talaga ang pamantayan sa mga dakilang puwersa ng second class. Ayon sa klasifikasyon ng mga dakilang puwersa sa 3,000 mundo, anumang lugar na may mid-grade Heaven Opening Realm Masters na nag-aakalang command ay maaaring mag-claim na second class. Kung ang isang sect ay may ilang 5th Grade Heaven Opening Realm Masters, ang kanilang pamana ay maaaring ituring na kahanga-hanga. Ang ilan sa mga dakilang puwersa ng second class ay mayroon lamang 4th Grade Heaven Opening Realm Masters na nangunguna sa kanila. Bagamat sila rin ay mga dakilang puwersa ng second class, wala silang sukat at kapangyarihan upang tumugma. Ang gayong mga dakilang puwersa ay talagang matatagpuan sa lahat ng dako. Matapos masulyapan si Yuchi Chengzhou, nagtanong si Yang Kai. May kilala ka bang matandang umutot na nagngangalang Ling Chun-kyu? Nang marinig iyon,
si Yuchi Chengzhou ay nagpakita ng mapait na ekspresyon, alam na ang kanyang pinakamalaking takot ay dumating sa kanya. Nang marinig niyang binanggit ni Yang Kai ang kanyang dakilang puwersa kanina, alam niyang may problema siya. Ito ay maliwanag na ang mga mula sa Voidland ay narito upang gumanti laban sa kanila. Sa makatuwid, sa pagbanggit kay Ling Chunqiu, alam niyang tama ang kanyang haka-haka. Hindi niya maiwasang palihim na sampain si Ling Chunqiu dahil sa pananakit niya sa Voidland nang walang dahilan. Ang Heavenly Sword Union na si Kung Fang ay may lihim na motibo sa pagpunta sa Voidland, kaya hindi na kailangan para kay Ling Chunqiu na makisali sa usapin na iyon. Ang Boundless Altar ay walang kinalaman sa Heavenly Sword Union sa simula, kaya hindi na nila kailangang makipagsanib puwersa sa huli. Ngayong pumasok na si Yang Kai sa Boundless Altar, paano nila siya haharapin? Sinabi ni Yuchi Chengzhou sa walang magawang boses. Sa totoo lang, Sect Master Yang, si Ling Chunqiu ang Great Elder ng Boundless Altar. Umalis siya kasama ang ilang mga tao ilang taon na ang nakalilipas, at siya ay nawala mula noon. Bakit mo siya nabanggit bigla? Naabutan mo ba siya kamakailan? Parang hindi niya masasabing wala siyang ideya kung sino si Ling Chunqiu. Bilang Great Elder, si Ling Chunqiu ay may mahalagang posisyon sa sekta. Ito ay magiging hindi sinsero kung sasabihin niyang hindi siya nito kilala. Ngayon, maaari na lamang niyang subukang ihiwalay ang Boundless Altar sa awayan para makaiwas sila sa kalamidad. Tungkol sa paghihiganti sa pagkamatay ni Ling Chunqiu, hindi man lang siya maglalakas loob na isipin ito. Nakita niyang gumagalaw ang mga tao sa barko kanina. Mayroong 5 6th grade Heaven Opening Realm Masters, kaya madali nilang sirain ang buong Boundless Altar. Nawala siya, ngumisi si Yang Kai. Ganyan ba talaga? Ang noo ni Yuchi Chengzhou ay napuno ng malamig na pawis habang siya ay tumango. Hindi ako mangangahas na magsinungaling sa iyo, Sect Master Yang. Mangyaring unawain. Habang nagsasalita sila, lumilipad ang mga cultivator mula sa Boundless Altar mula sa iba't ibang direksyon. Wala pa rin silang ideya kung ano ang nangyayari nang tumayo sila sa likod ni Yuchi Chengzhou. Gayunpaman, nang makitang medyo nababalisa ang Altar Master, napagtanto nila na sila ay nasa isang mapanganib na sitwasyon, kaya't sila ay nagpahayag ng mga solemna. Seryosong tinitigan ni Yang Kai si Yuchi Chengzhou saglit bago siya marahang tumango. Kukunin ko ang iyong salita para dito. Dahil hindi mo alam kung nasaan si Ling Chunqiu, sasabihin ko sa iyo ngayon. Ang matandang asong iyon ay nagdala ng ilang tao upang salakayin ang Voidland, at siya ay pinatay ko dahil sa kanyang paglabag. Nagkunwaring nabigla si Yuchi Chengzhou habang napabulalas. Bakit siya gagawa ng isang bagay na napakaloko? Tinitigan siya ni Yang Kai at nakaramdam ng disgusto, na iniisip na ang Altar Master ay talagang makakapagpakita ng magandang palabas. Isang bigong si Yuchi Chengzhou ang nagsabi. Ang Great Elder ay matanda na, at kung minsan ay gumagawa siya ng padalos-dalos na desisyon. Ilang taon na ang nakalipas, medyo nalungkot siya sa isang bagay, kaya nagpa siya siyang lumabas at maglakbay. Hindi na siya bumalik mula noon. Inakala naming lahat na siya ay naglilinang sa isang lugar, ngunit hindi namin inaasahan na siya ay nakagawa ng napakalaking pagkakamali. Pagkatapos noon, yumuko siya ng malalim kay Yang Kai. Patawarin mo siya, Sect Master Yang. Binayaran niya ang pinakamahalagang halaga para sa pagkakamali mula nang siya ay pinatay. Sana hindi mo subukang makipag-ayos sa kanya ngayon. May mapanlinlang na ngiti sa mukha ni Yang Kai habang sinasabi niya. Bakit ako makikipag-usap sa isang patay na tao? Nagbago ang ekspresyon ni Yuchi Chengzhou. Iminungkahi ng mga salita ni Yang Kai na siya na lang ang magbabayad ng mga account sa mga nakatira. Alam na hindi maiiwasan ang krisis, si Yuchi Chengzhou ay lihim na bumantong hininga at kinulong ang kanyang kamao. Anuman ang kanyang mga dahilan, si Ling Chunqiu ang Great Elder ng Boundless Altar. Dahil nasaktan niya ang Sect Master Yang at Voidland, kailangan naming pasanin ang ilang responsibilidad. Dahil nakarating ka na dito, handa kaming magbayad sa pag-asang mapawi ang iyong galit. Mangyaring bigyan kami ng pagkakataong mabuhay. Nang matapos siyang magsalita ay mukhang galit na galit ang mga tao sa likuran niya. Walang sino man ang makadarama ng kasiyahan kapag kailangan nilang kumilos ng napakasunurin sa kanilang sariling punong tanggapan. Gayunpaman, wala sa kanila ang nangahas na ipahayag ang kanilang galit. Ang mapanglo na pag-uugali ng Altar Master ay nagmungkahi na ang kabilang partido ay masyadong mabigat. Kung sila ay nakipag-away, ang Boundless Altar ay magdaranas ng malaking kabiguan. Nakakagulat na malaman na napakatino mong tao, Altar Master Yuchi. Makahulugang tumingin sa kanya si Yang Kai. Sa una ay napuno siya ng hangarin na pumatay dahil handa siyang tulungan ang Lady Boss na ilabas ang kanyang galit dito, ngunit halos hindi na siya makapagsalita dahil sa mahusay na pagsasalita ni Yuchi Chengzhou.
Dahil ang kabilang partido ay kumikilos ng napakagalang, ang kanyang layunin sa pagpatay ay hamupa. Habang nakababa ang tingin, natahimik si Yang Kai saglit bago nagpahayag. Dahil handa kang magbigay ng kabayaran, Altar Master Yuchi, tiyak na mapag-uusapan natin ito. Nakahinga ng maluwag si Yuchi Chengzhou. Anong hinihingi mo, Sect Master Yang? Sumagot si Yang Kai. Nang sinalakay ng 100 Sects Alliance ang Voidland, ipinahayag ko sa harap ni Ling Chunqiu at lahat ng iba pang naruroon para marinig na hindi ko lang sila papatayin, kundi lipulin ko rin ang mga sekta sa likod nila, hanggang sa ang huling manok at aso. Talagang sinabi niya ang ganoong bagay kina Ling Chunqiu at Chi Jin noong panahong iyon. Ang mga ekspresyon ni Yuchi Chengzhou at ng mga cultivator mula sa Boundless Altar ay lubhang nagbago nang marinig iyon. Ang malamig na boses ni Yang Kai ay patuloy na umalangaw habang siya ay nagpatuloy. Ang haring ito sa una ay nilayon na parangalan ang mga salitang iyon. Gayunpaman, dahil isa kang makatwirang tao, bibigyan ka ng haring ito ng dalawang pagpipilian. Gusto mo bang sirain ko ang sekta o patayin lahat ng nandito? Mayroon bang pagkakaiba sa pagitan ng dalawang pagpipilian? Tila hindi malulutas ng mapayapa ang usaping ito. Madilim ang ekspresyon ni Yuchi Chengzhou habang sinabi niya sa malungkot na boses. Sect Master Yang, handa kaming patahimikin ka, kaya bakit mo ipinipilit na kumilos ng walang awa? Ngumuso si Yang Kai. Nang sumalakay ang 100 Sects Alliance sa Voidland, walang pumipilit sa inyong lahat na sumali. Dahil nagawa mo na ang pagkilos, dapat mong bayaran ang presyo. Ang mga pagkakamali ng isang tao ay dapat bayaran sa uri. Martial Pick, Kabanata 4424. Isang 6th Grade Heaven Opening Realm Master. Sinabi ni Yuchi Chengzhou pagkatapos ng isang buntong hininga. Ako ang Altar Master ng Boundless Altar. Nahihiya na ako na hindi ko magawang umunlad ang sekta, ngunit ang pundasyon ng ilang 10,000 taon ay hindi masisira sa aking relo. Kung ikaw ay walang humpay, Sect Master Yang, huwag mo kaming sisihin sa pagkakasala sa iyo. Ikaw ay nililigawan si kamatayan. Ang mga mata ni Yang Kai ay napuno ng lamig. Lubos mong nalalaman na lahat kayo ay hindi makakalaban sa haring ito. Si Huayong, na nakatayo sa likuran niya, ay may banta na ekspresyon. Kakasali pa lang niya sa Voidland, kaya kailangan niya ng pagkakataon na patunayan ang kanyang halaga. Kung sumiklab ang labanan, siya ang unang susulong. Sinabi ni Yuchi Chengzhou sa malungkot na boses. Lahat ng tao ay namamatay sa bandang huli, ang pagkakaiba lang ay kung gaano ito kabilis mangyari. Dahil nagkamali ang Great Elder, hindi ka namin masisisi sa pagpunta mo para panagutin kami. Gayunpaman, walang mga duwag sa Boundless Altar. Kami ay mabubuhay at mamamatay kasama ng Boundless Altar. Ang mga cultivator sa likuran niya ay mukhang nagalit habang sumisigaw sila. Mabuhay at mamatay kasama ng Boundless Altar. Kasunod ng ilang whooshing sound, ang mga aura ng Heaven Opening Realm Masters na ito ay kumalat sa paligid habang ang World Forces ay umaalon. Isang gumalaw na si Yang Kai ang tumingin sa mga cultivator na ito at palihim na bamantong hininga. Ito ba ang pamana ng isang sekta na umiral sa loob ng ilang 10,000 taon? Bagamat sila ay kulang sa lakas, ang kanilang pakiramdam ng pag-aari at katapatan sa kanilang sekta ay higit na higit kaysa sa mga mas nakababatang dakilang puwersa. Kahit na alam ng mga taong ito na mamamatay sila sa labanang ito, tumanggi pa rin silang umatras. Marami ang mukhang takot na takot, ngunit walang gustong umatras. Bahagyang tumanggaw si Yang Kai. Dahil nakagawa kayo ng ganoong desisyon, ang haring ito ay titigil sa panghihikayat sa iyo. Sa daan patungo sa Yellow Springs, at least hindi ka mag-iisa. Desidido siyang sirain ang Boundless Altar dahil ito ay may kaugnayan sa panunumpa ng demonyo sa puso ng Lady Boss, kaya't walang babalikan. Bagamat iginagalang niya ang kanilang katapatan sa kanilang sect, hindi iyon makakapidyo sa kanya na give-in ang Boundless Altar. Ang sinumang hamarang sa kanyang martial daw ay papatayin. Nang makapagdesisyon na si Yang Kai, itinaas ni Yang Kai ang kanyang kamay at iuutos na sana sa kanyang mga tao na umatake nang biglang lumingon siya para titigan ang pinakamalalim na bahagi ng Boundless Altar at napabulalas. May naramdaman din si Mao Zedong at ang iba habang nakatingin sila sa iisang direksyon. Isang malakas na aura ang tila nagising sa lugar na iyon. Bagamat bahagyang nalantad ang aura, inihayag nito na pambihira ang may-ari. Mayroon talagang 6th Grade Heaven Opening Realm Master sa Boundless Altar. Nagulat si Yang Kai sa paghahayag. Nang makita niyang si Yuchi Chengzhou ay nasa 5th Grade Heaven Opening Realm lamang, naisip niya na medyo mahina ang Boundless Altar. Hanggang sa sandaling ito ay napagtanto niyang minamaliit niya ang pamana ng isang sekta na umiral ng mahigit 10,000 taon. Hindi dahil wala silang 6th Grade Heaven Opening Realm Master.
Ayaw lang ibunyag ng tao. Kung hindi dahil sa naghahanda si Yang Kai at ang kanyang grupo na gumawa ng kanilang hakbang, hindi sana ibinunyag ng taong ito ang kanyang sarili. Ang sapat na aura ay nagmumungkahi na ang paglilinang ng tao ay talagang hindi kapanipaniwala. Nang maramdaman ang aura, tumingin si Yuchi Chengzhou at ang iba pa sa direksyong iyon at napabulalas. Old Ancestor. Maya-maya lang ay narinig ang isang matandang boses mula sa direksyong iyon. Mukhang matagal na siyang hindi nagsasalita, kaya paus ang boses niya. Munting kaibigan, pakiusap makinig ka muna sa Old Master na ito. Tumingin si Yang Kai sa direksyong iyon habang may kumikinang sa kanyang mga mata. Para bang nakakita siya sa kalawakan at alamin ang kinaroroonan ng tao. Pagkatapos, walang emosyon niyang sinabi. May payo ba kayong gustong ibigay sa akin, Elder? Sumagot ang matanda. Hindi ako mangangahas na magbigay sa iyo ng anumang payo. Sana lang ay pumunta ka rito at makipag-usap sa akin, munting kaibigan. Matapos itong pag-isipan, tumanggaw si Yang Kai. Pagkatapos, inikat niya ang kanyang ulo at nagutos. Kayong lahat, hintayin mo ako dito. Isang nag-aalalang huwayong ang nagsabi. Sect Master, gusto mo bang sumama ako sa iyo? Hindi na kailangan. Ikinaway ni Yang Kai ang kanyang kamay at humakbang pasulong. Pagkaalis niya sa barko, kumurap-kurap ang kanyang figure at nawala. Napatingin silang lahat sa direksyon kung saan nanggaling ang matandang boses. Si Yuchi Chengzhou at ang iba pa ay mukhang masigasig, na parang umaasa sila na malulutas ng kanilang matandang ninuno ang isyong ito para sa kanila. Si Mao Zedong, na nanatiling tahimik sa mahabang panahon, ay biglang nagsabi. Ang Old Master na ito mula sa iyong sekta ay malapit nang umakyat sa 7th Grade Heaven Opening Realm, tama ba? Siya rin ay nasa tuktok ng 6th Grade Heaven Opening Realm dahil isang hakbang lang ang layo niya mula sa 7th grade. Sa makatuwid, siya ay lalong sensitibo sa aura ng taong ito. Gayunpaman, nakaranas siya ng ilang pagkatalo sa Shadowless Cave Heaven noong nakaraan. Bagamat nakabalik na siya sa 3,000 mundo, aabutin siya ng mahabang panahon bago niya maibalik ang nawalang lakas. Sumagot si Yuchi Chengzhou. Ang Old Ancestor ay naglilinang sa pag-iisa sa loob ng 800 taon. Wala akong ideya tungkol sa kanyang kasalukuyang pagtatanim. Ngumisi si Mao Zedong. Sa tingin mo ba ay mapapaalis siya ng iyong Old Ancestor? Lumingon si Yuchi Chengzhou kay Mao Zedong, na bamulong. Masyado kang walang muwang. Hindi na siya nagpaliwanag nang matapos ang kanyang mga salita. Walang makakaintindi kung gaano kasuklam-suklam si Yang Kai hanggang sa inaway nila siya ng direkta. Bago makita si Yang Kai, naniwala si Mao Zedong na walang sinuman sa ilalim ng High Grade Heaven Opening Realm ang makakapareha sa kanya. Maaaring may isang maliit na bilang ng mga tao na kasing lakas niya. Total nasa tuktok na siya ng 6th Grade Heaven Opening Realm. Gayunpaman, pagkatapos ng isang pakikipagtagpo kay Yang Kai, napagtanto niya na palaging mayroong isang tao doon na mas malakas. Ang taong iyon ay walang pinagkaiba sa isang halimaw dahil marami siyang na-condensed na high-grade elements. Bagamat si Yang Kai ay isa lamang 6th Grade Heaven Opening Realm Master, si Mao Zedong ay nag-isip na ang kanyang kapangyarihan ay talagang papalapit sa 7th grade. Hindi siya sigurado tungkol sa kapangyarihan ng Old Ancestor na ito mula sa Boundless Altar, ngunit sigurado siya na ang matandang ito ay hindi kapantay ni Yang Kai. Nasa tuktok siya ng 6th Grade Heaven Opening Realm, ngunit natalo siya sa kamay ni Yang Kai. Ngayon na ang isa pang tao na may parehong kalibre ay malapit ng maranasan ang parehong, hindi maiwasan ni Mao Zedong na masiyahan sa kasawian ng kabilang partido. Kung siya lang ang dumanas ng ganitong klaseng kabiguan, sobrang nakakalungkot. Walang nakakaalam kung ano ang pinag-usapan ni Yang Kai at ng Boundless Altar Old Ancestor at ni hindi nila makita ang anumang pagbabago sa enerhiya na nagmumula sa kanila, ngunit makalipas ang 2 oras, isang figure ang lumabas mula sa pinakamalalim na bahagi ng Boundless Altar. Ang tao ay nakasuot ng kulay abong damit na bumagay sa kanyang buhok at balbas. Sa kanyang 6th Grade Heaven Opening Realm aura, maliwanag na siya ang Old Ancestor ng Boundless Altar. Si Yuchi Chengzhou at ang iba pa ay lumipad habang kinuyam nila ang kanilang mga kamao habang nakayuko. Old Ancestor. Sinulyapan sila ng Old Ancestor at sinabi, kayong lahat, utusan ng mga disipulo na mag-impake na. Aalis tayo sa loob ng 1 oras. Old Ancestor. Nanghina ang mga balintataw ni Yuchi Chengzhou dahil hindi siya makapaniwala sa narinig niya, ngunit nang masulyapan niya ang dugo sa gilid ng bibig ng matandang ninuno, napabulalas siya. Nasugatan ka. Ang Old Ancestor ay hindi handang pag-usapan ang paksang ito habang ikinakaway lamang niya ang kanyang kamay. Gawin mo na, tiyak, hindi mangangahas si Yuchi Chengzhou na sumuway. Matapos masulyapan ang lugar kung saan nilinang ng matandang ninuno sa pag-iisa,
Itinikom niya ang kanyang mga ngipin at ikinuyom ang kanyang kamao. Oo. Pagkatapos, ang utos ay ipinasa sa lahat. Hindi nagtagal, ang buong Boundless Altar ay nag-iingay habang ang mga disipulo ay mabilis na nag-impake ng maraming bagay hanggat maaari. Makalipas ang isang oras, libo-libong miyembro ng Boundless Altar ang nagtipon sa iisang lugar. Marami sa kanila ay hindi naisip kung ano ang nangyayari. Nabalitaan na lang nila na ang isang taong nagngangalang Yang Kai mula sa isang puwersa na tinatawag na Voidland ay biglang pumasok sa kanilang tahanan at pagkatapos ay inutusan silang umalis. Sinulyapan ng Old Ancestor ang pundasyon ng Boundless Altar na matatag na nakatayo sa loob ng ilang 10,000 taon. Bagamat nag-aatubili siya, ibinaling pa rin niya ang kanyang ulo at itinaas ang kanyang kamao kay Huayong at sa iba pa. Pakisabi sa Sectmaster mo na ang Old Ancestor na ito ay sumunod sa kanyang kahilingan at umaasa na bibigyan niya tayo ng pagkakataong mabuhay. Tumango si Huayong. Huwag kang mag-alala. Ang Sectmaster ko ay isang matuwid na tao na hindi papatay ng iba nang hindi kinakailangan. Noon ay tumango ang Old Ancestor at muling kinuyam ang kanyang kamao. Palem. Pagkatapos, tumalikod siya at pinamunuan ang libo-libong miyembro ng Boundless Altar na lumundag sa langit, sa lalong madaling panahon ay naglaho. Ang Heaven Opening Realm Masters na sakay ng barko ni Yang Kai ay nagpalitan ng mga nalilitong tingin. Akala nila noong una ay hindi maiiwasan ang isang labanan. Marami sa kanila ang nag-roll up ng kanilang manggas dahil gusto nilang patunayan ang kanilang halaga kay Yang Kai. Hindi sumagi sa kanilang isipan na aayusin sa ganoong paraan ang usapin. Nagtataka sila kung ano ang napag-usapan o ginawa ni Yang Kai sa Boundless Altar Old Ancestor na naging dahilan para madaling isuko ng huli ang pundasyon ng kanyang sect. Bagamat wala silang ideya kung ano ang nangyari, sigurado sila na ang Old Ancestor ay natalo sa kamay ni Yang Kai. Sa labas ng Boundless Altar, mukhang napahiya si Yuchi Chengzhou at ang iba pa habang sumusunod sila sa likod ng kanilang Old Ancestor. Bagamat marami ang tao, wala ni isa sa kanila ang nagsabi na naging dahilan upang maging medyo madilim ang kapaligiran. Bigla na lang, ang Old Ancestor, na nangunguna sa daan, ay nag-spray ng isang subo ng dugo na mabilis na kumulo at sumangga sa isang nakakatakot na pagpapakita. Old Ancestor. Mabilis na lumipad si Yuchi Chengzhou. Ikinaway ng Old Ancestor ang kanyang kamay na may malungkot na ekspresyon. Totoo na laging may mga kabataan at mahuhusay na tao na papalit sa matanda. Ang ganitong kapangyarihan sa murang edad. Hindi ka panipaniwala. Isang nahihiyang si Yuchi Chengzhou ang nagsabi. Patawarin ang junior na ito sa pagiging inutil, pagkaladkad sa Old Ancestor sa gulo na ito. Ang aming 10,000 taon na pundasyon ay nawala sa aking mga kamay. Pakiusap, parusahan mo ako. Umiling ang Old Ancestor. Hindi mo kasalanan. At saka, hanggat nabubuhay pa ang mga tao sa Boundless Altar, hinding-hindi talaga mawawala ang ating mana. Napakaraming Spirit Province sa 3,000 mundo, kaya bakit tayo mag-aalala na hindi na muling bumangon? Nakaramdam ng kilabot si Yuchi Chengzhou habang inaaliw siya ng Old Ancestor. Huminga ng malalim ang matandang ninuno upang pigilan ang namumuong sigla sa kanyang dibdib, pagkatapos ay nagtanong. Ano ang background ng Voidland? Bakit sila may sama ng loob sa atin? Pagkatapos ay iniulat ni Yuchi Chengzhou sa kanya ang insidente ng 100 Sects Alliance na sumalakay sa Voidland. Ang Second Elder ay nagbigay ng ilang karagdagang impormasyon nang matapos ang Sectmaster. Old Ancestor, narinig kong binanggit ng Great Elder na may hinanakit siya sa isang babaeng nagngangalang Lan Yuruo. Noong panahong iyon, nakipagsanib puwersa siya sa pinuno ng Golden Rainbow Province, si Chi Jin, at tinambangan ang babaeng iyon. Ang dahilan kung bakit siya nakibahagi sa alyansang iyon ay ang Voidland ay may isang uri ng malapit na relasyon kay Lan Yuruo. Sinisikap niyang akitin sila para sirain niya sila minsan at magpakailanman. Golden Rainbow Province. Napakunot ang noo ng matandang ninuno nang marinig iyon. Oo, iniyuko ng Second Elder ang kanyang ulo. Sinabi ni Yuchi Chengzhou. Mukhang sinusubukan ng mga mula sa Voidland na ayusin ang mga account. Kaya naman nilusob nila ang Boundless Altar ngayon. Hindi rin yata maiiwasan ng Golden Rainbow Province ang kalamidad na ito. Isang kislap ang sumilay sa mga mata ng matandang ninuno habang sinasabi niya. Kumuha ng isang tao na magtungo sa Golden Rainbow Province at sabihin sa kanila kung ano ang nangyari dito ngayon. Isang gulat na si Yuchi Chengzhou ang nagsabi. Old Ancestor, hindi tayo pamilya o kaibigan sa Golden Rainbow Province, kaya bakit namin ipaalam sa kanila ang tungkol dito? Hindi naman sa gusto niyang magsaya sa nakabinbing kasawian ng Golden Rainbow Province, hindi na lang niya naisip na kailangang ipaalam ito sa kanila.
Ang mga mula sa Voidland ay determinado na sirain ang Boundless Altar, at ang Old Master na ito ay masyadong mahina upang itaboy sila. Gayunpaman, marahil ay may iba pang makapagtuturo sa kanila ng leksyon sa ating lugar. Ang katotohanan na ang Boundless Altar ay nawasak ay tiyak na isang hindi malulutas na awayan ng dugo. Gayunpaman, hindi niya nagawang makaganti dahil hindi siya sapat na malakas. Wala siyang pagpipilian kundi manahimik tungkol dito. Gayunpaman, wala siyang pakialam na makita ang mga mula sa Voidland na dumaranas ng ilang pagkalugi o kahit na mawalan ng ilang buhay.